Ang pagkamatay ni Gojo Satoru nang dahil sa panibagong evolution ng skill or ng curse technique ni Ryomen Sukuna at ang pagpasok naman sa laban ng Thunder God na si Kashimo Hajime. So unlike the previous official translation scan reviews, hindi tayo masyadong magpo-focus ngayon sa redundancy ng kwento but instead pag-uusapan natin kung patay na nga ba talaga si Gojo Satoru o mabubuhay siyang muli. Since this is a very controversial topic at napakadami talagang nangangalat ng mga theories tungkol sa kung anong mangyayari kay Gojo Satoru from here on. Kaya wag na nating patagalin pa, mag-proceed na tayo sa official translation scans ng Jujutsu Kaisen Chapter 236. Ngayon kung napanood nyo na ang ating previous video na tungkol sa spoilers or leaks para sa Jujutsu Kaisen Chapter 236 na maaaring familiar na kayo sa panels na ito. However, the difference here is that nabanggit natin sa previous video na nabanggit ni Gojo Satoru na nag-iisa ka lang pag namatay ka tulad ng sinabi niya kay Megumi sa animated na parte na ng series. And because of that statement, nasabi ng karamihan sa mga Jujutsu Kaisen fans na maaaring hindi ito ang afterlife or ang kabilang buhay. But trust me, I will clear every single piece of misinformation na nakuha nyo sa leaks na yon. In these early panels, nabanggit ni Gojo Satoru na nabanggit niya sa kanyang mga estudyante na kapag namatay nga daw ang isang tao wala itong kasama or makakasama sa kabilang buhay. Hence the statement na sinabi niyang when you die, you'll be alone. And because of this specific statement nga na sinabi ni Gojo Satoru way back nang nabubuhay pa siya, nahihiya siya dahil na-realize niya na mali pala siya dahil ngayon ngang naisip niyang patay na siya, kasama niya ang kanyang best friend na si Geto. Another misconception is that nasabi ni Gege Akutami na ang author ng Jujutsu Kaisen na si Gojo Satoru ang magsasabi kay Megumi Fushiguro na siya ang pumatay sa kanyang tatay. At kung mamamatay ngayon si Gojo, common sense lamang na isipin na hindi na mababanggit at maa-admit nitong si Gojo na siya ang pumatay sa tatay nitong si Megumi. But another dialogue from Gojo Satoru, nasabi niya dito na inasa niya na kay Shoko ang pagsabi kay Megumi Fushiguro tungkol sa bagay na yon. Therefore, kahit mamatay siya ngayon, naggawa na siya ng isang backup plan para malaman pa rin ni Megumi ang katotohanan sa nangyari sa gitna ni Toji at ng kanyang Gojo Sensei. Now this one is one of the biggest news here dahil nabanggit ni Gojo Satoru na talagang napakalakas daw ni Ryomen Sukuna. Inadmit dito ni Gojo Satoru na ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya, ang lahat ng kanyang trainings, lahat ng ginawa niyang preparation para matalo si Ryomen Sukuna, but instead hindi pa rin siya nanalo. Hindi pa nga daw dito na ibibigay ni Ryomen Sukuna ang kanyang 100% potential sa laban at natalo pa rin siya nito. Nabanggit din dito ni Gojo na hindi niya sigurado pero maaaring kahit hindi gamitin ni Sukuna ang Ten Shadows technique matalo pa rin siya nito gamit ang kanyang sariling kakayahan lamang. Now I don't know about this pero I think ginawa lamang ito ni Gege Akutami para i-clear ang fraudulent accusations kay Sukuna para nga naman ma-retain pa rin ni Sukuna ang kanyang title as King of Curses. Dahil lately, these past chapters para bang napahiya talaga ng sobra si Sukuna to the point na para bang pinagtatawanan na lamang siya ng mga tao. Magiging napakawalang kwenta niyang main villain dito kung magiging ganon ang kalalabasan ng kwento, diba? Although oo, nabubuhay pa rin naman si Kenjaku pero hindi natin basta-basta pwedeng i-disregard na lamang ang King of Curses dahil napakalaking factor niya sa pag-build up ng kwento. Now another one, meron ditong nabanggit ang mga Jujutsu Kaisen fans na meron daw ipinakita na isang lotus na bulaklak. Now as you know, karamihan sa mga animes na napapanood natin sinisignify ang death sa pamamagitan ng isang red spider lily. However, dito sa chapter na ito hindi nagpakita ng ganong klaseng bulaklak but instead isang lotus. And from that nakabuo ng panibagong theories na naman ng Jujutsu Kaisen fans, especially ang mga Gojo fans, na maaaring magkaroon na naman ng reincarnation, ang rebirth or ng panibagong awakening si Gojo Satoru na magiging dahilan ng pagiging mas malakas niya para talunin na si Ryomen Sukuna, but this time sa pamamagitan ng panibagong teknik na naman. But I'm sorry to clear this out, ginamit lamang ni Gojo Satoru ang lotus na flower nito para i-describe ang loneliness nilang dalawa ni Sukuna as someone na napakalakas. Dahil alam naman natin na itong si Gojo Satoru na ang Honored One at ang King of Curses na si Ryomen Sukuna ay naboboard ng napakatagal sa kanilang buhay dahil wala silang mahanap na worthy opponent. Nabanggit dito ni Gojo Satoru na tulad ng isang bulaklak, pwede mo itong i-admire ng i-admire hanggat gusto mo pero hindi mo ito mapapakiusapan na maintindihan ka. That is how Ryomen Sukuna and Gojo Satoru has been feeling all this time. Para bang nalulungkot pa nga dito itong si Gojo dahil nasabi niya na kahit na ibinigay niya na ang lahat hindi pa rin niya maabot at ma-reach ang feelings ni Sukuna. But behind all of that, there is also a sense of satisfaction na nararamdaman si Gojo Satoru habang sinasabi niyang I had fun. Dahil kahit naman sabihin natin natalo siya,
still he went out with a bang. Dahil hindi naman siya namatay lamang ng dahil sa old age, hindi siya namatay ng dahil sa itinagal ng panahon, kundi namatay siya ng kaharap ang isang napakalakas na kalaban. Habang pinoprovoke naman siya ni Nanami at sinasabi sa kanya na all throughout this time ay hindi naman daw talaga nagwo-work si Gojo Satoru as a Jujutsu sorcerer dahil gusto niyang makatulong, but instead gusto lamang niyang mag-enjoy dahil naghahanap siya ng worthy opponent. Which we know is a fact dahil kung papanoodin nga natin ang pinaka-latest na episode ng Jujutsu Kaisen ngayon, makikita natin doon na it's as if wala talagang pakialam si Gojo Satoru sa nasa paligid niya, or sabihin na lamang natin ay hindi niya priority ang pagprotekta sa mahihina dahil ang pinaka-priority niya ay ang pumatay at enjoy ang laban. But don't get me wrong, I don't mean that in a very bad way. Nabanggit ko lamang yon dahil nakikita naman natin ang difference ni Gojo Satoru kumpara sa iilan pang mga karakter sa kwento, na para bang as long as ma-accomplish niya ang kanyang goal, wala siyang pakialam kung merong madamay na mga sacrifices. Nabanggit ni Nanami at ni Haibara na aware ang buong Jujutsu Tech sa pag-iisip na ito ni Gojo Satoru, pero wala silang magawa. Hindi nila makompronta at masabi kay Gojo ang tungkol sa bagay na yon dahil alam nilang wala silang magagawa at maaring magalit lamang sa kanila si Gojo na maaring humantong sa kamatayan nila. But now that they are in the afterlife na nga, hindi na nag-hold back si Haibara na sabihin ang katotohanan yon dito kay Gojo. And then nagpatuloy ang conversation sa gitna ng magkakaibigan na ito hanggang sa itinanong ni Gojo Satoru dito kay Nanami kung ano daw ang naisip ni Nanami bago pa siya mamatay, na sinagot naman ni Nanami na naisip niya ang sinabi sa kanya ni Mei Mei na if you'd like to become someone new, go north. If you'd like to return to who you once were, go south. As if sinasabi ni Mei Mei na kung may natitira ka pang regrets, pumunta ka sa north, at kung satisfied ka naman na sa naging buhay mo, manatili ka na sa south. Nabanggit din ni Nanami na medyo naguguluhan pa siya way back then kung saan siya pupunta, pero nang dahil na nga sa tulong ng isang pinakamalapit niyang kaibigan ni si Haibara, napagdesisyonan nilang dalawa na pumunta sa south. Now this left a smile on Gojo Satoru's face. It's as if nakaramdam siya ng relief at parang nagbigay din sa kanya ng idea sa kung ano ang dapat niyang gawin. Matapos yon ay nagpaalam na siya kay Principal Yaga, kay Geto Suguru, kay Haibara, kay Nanami at maging kay Kuro at kay Riko. Now kung iisipin nyo, ang mga taong ito ay ang pinakamalalapit na mga individual kay Gojo Satoru, at kung iisipin natin, wala pa dito si Kugisaki Nobara. It only means one thing, hindi papatay si Kugisaki, and it might be na maaaring sa susunod pang mga upcoming chapters, mag-reappear na naman itong si Nobara in a clutch moment. But going back to the present situation, we get to see this very gruesome panel wherein nakahilata na ang kalahati ng katawan ni Gojo Satoru na kumakalat ang dugo mula sa kanyang naputol na parte ng katawan. We can also see his lifeless emotion mula sa tumatagas na dugo sa kanyang bunganga at sa unti-unti nang nagsasarang mga mata niya. Honestly, maging ako, hindi ako makapaniwala nang makita ko ang itsurang ito ni Gojo Satoru. Dahil kung iisipin natin, napaka-solid ng nangyari sa previous chapter, and with an off-screen happening, bigla na lamang naging ganito ang kinalabasan niya. Surely, hindi naman gagawa ng dahilan nitong si Gege Akutami para maging ganito na lamang end ni Gojo Satoru, and surely, magkakaroon ng parabang maliit na scene or explanation sa nangyari bago pa man lamang maputol ang katawan nitong si Gojo. Maybe in the next chapter, bago mangyari ang laban sa gitna ni Kashimo Hajime at ni Ryomen Sukuna, ipakita ang nangyaring laban or kakatiting na scene kung paano tinamaan ng isang panibagong slash itong si Gojo. Now nabanggit din dito ni Sukuna na hindi ganon kasimple ang process ng adaptation nitong si Mahoraga sa mga curse techniques. Nabanggit niya dito na although kaya nitong makapag-adapt sa pamamagitan lamang ng oras from the moment na makareceive ito ng isang simpleng atake man lamang sa isang curse technique, hindi daw yun magtatapos sa complete adaptation, dahil kahit na kumpleto ng adaptation nito, hindi daw yun titigil sa pag-analyze ng curse technique to the point na parabang mapapag-aralan na nito ang bawat properties ang curse technique na ina-adapta nito. Nang dahil doon hindi na satisfy itong si Ryomen Sukuna na isipin lamang na manalify ang infinity ni Gojo Satoru. Hinantay niya at ipinagpatuloy niya ang analyzation ng curse technique ni Mahoraga sa infinity nitong si Gojo Satoru para nga naman magkaroon nito ng panibagong idea or panibagong proseso para makounter ang infinity ni Gojo. And although sabihin natin oo, umasa si Ryomen Sukuna kay Mahoraga, but still ang ginamit niya dito ay walang iba kung hindi ang kanyang intellect. Nabanggit niya dito na ginagaya at para bang ginagawa niyang isang role model itong si Mahoraga para ma-nullify or ma-adapt or makagawa ng paraan para ma-bypass ang infinity ni Gojo Satoru. Until it came to a moment wherein nagawa na nga ni Mahoragang i-modify ang kanyang sariling cursed energy to the point na maging ang slashes na ginagawa ni Sukuna ay nagawa niya na ng evolution.
hindi na lamang niya isinesend away ang kanyang slashes na para bang itinatapon lamang ng mga blade, but instead humahanap na ito ng isang specific na target wherein ang target na yon ay hahatiin ito. Not just physically but the very space, the entire world or the existence itself. Now to make it simple, it's as if wala na talagang makakapigil sa slash ni Ryomen Sukuna dahil ang very existence, ang very space, ang very universe na ginagalawan ang hinahati ng kanyang slashes. Now basically kung iisipin at kung tutuusin, kaya nang i-annihilate ni Ryomen Sukuna ang buong Jujutsu Kaisen verse dahil kahit na sino ay kaya niya nang i-one tap ngayon. Habang nakatingin siya sa hinati niyang katawan ni Gojo Satoru na kung saan ay nakatayo pa ang lower half at putol-putol na ang upper half, ay sinabi niyang no matter what you do, your infinity meant nothing. As long as it existed within that space, that world, it would all be torn apart. Pinamukha ni Ryomen Sukuna ngayon kay Gojo Satoru na kahit na anong gawin niya, even with his infinity activated sa pamamagitan ng kanyang pseudo-dimensional slash, kayang-kaya niyang patayin si Gojo Satoru. Maging ang King of Curses ay inamin sa kanyang sarili na isa itong para bang impossible feat, isang curse technique na imposibleng ma-achieve. Subalit nang dahil na nga sa tulong ni Mahoraga at ng adaptive curse technique nito, nagawa niya itong posible. Proudly habang nakatingin sa bangkay ni Gojo Satoru, sinabi ni Ryomen Sukuna na you did well, I won't forget you for as long as I live. As for Gojo Satoru, hindi niya na nagawang mag-reply pa kay Ryomen Sukuna dahil nga sa napakalalang sitwasyon na kinatatayuan or kinahihigaan niya ngayon. Although we can clearly see na behind all of this, nakangiti pa rin si Gojo Satoru. Ngayon dahil nga tinalo na ng King of Curses ang Honored One, nakakaramdam siya ngayon ng great pleasure. Kaya nasabi niya na huwag siyang i-disappoint na kung sino mang paparating. Habang makita natin dito na without any feeling of sorrow, without any feeling of sadness nang dahil sa pagkamatay ni Gojo Satoru, ay pumasok na sa battlefield ang Lightning God na si Kashimo Hajime, with an editor's note na nagsasabing dashing toward near certain death. Ngayon, oo, alam kong napakatagal na nating iniintay ang match-up na ito na gamitin na ni Kashimo Hajime ang kanyang one-time use curse technique laban sa King of Curses. However, I want to be frank with you guys. Kung si Gojo Satoru hindi nanalo kay Ryomen Sukuna, what makes you think na kayang patayin itong si Kashimo Hajime sa Ryomen Sukuna ngayon? Although sabihin natin na oo, napaka-weekend na ni Ryomen Sukuna, hindi na siya makagamit ng kanyang reverse curse technique or hindi na din siya makagamit ng kanyang Mahoraga. But don't forget na meron ng panibagong curse technique ngayon si Ryomen Sukuna na nagamit niya para i-bypass maging ang Infinity. And it's not an impossibility na kaya din niyang i-one tap itong si Kashimo Hajime ngayong meron nga siyang pseudo-dimensional slash. Who knows, maybe umabot ng 1 hanggang 2 chapter at mabigyan tayo ng isang solid na action-packed fight nitong si Kashimo Hajime bago pa siya patayin ni Sukuna. Or maybe kahit na hindi natin ine-expect, maaring ang kanyang one-time use of curse technique na ginamitan niya pa ng binding vow na pwede niya lamang gamitin kay Sukuna, maging napakalakas pala to the point na kaya niyang i-overpower maging ang powered up na King of Curses na to. But I think that is all para sa ating clarifications at sa ating official review ng official translation scans. There will be no breaks next week, so you can expect na Wednesday afternoon ma-upload na naman natin ang panibagong chapter review para sa spoilers or leaks para sa Jujutsu Kaisen chapter 237. If you had reached this point, surely you had a great time, kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the Updated Dweeb and I'll see you on the next one.